Sa tuwing maiisip ko na hindi ko makakasamang lumaki ang bibi ko, parang mababaliw ako. Siya kasi ang ebidensya sa pagtataksil ko sa asawa ko. 32 na ako ngayon at meron akong ka-live-in partner na 14 years ang agwat ng edad namin. Nang time na yan ay meron kaming isang anak. Wala namang problema sa akin sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng anak namin. Kasi lahat naman ay nagagawa ko ng maayos. Pati ang obligasyon ng isang partner sa kanya. Kaya lang pagdating sa pera or mga gastusin sa bahay palakwenta siya. Na kahit na nga yung binibili ko para sa anak namin at mga gamit na kailangan din naman, madalas kaming nag-aaway dahil sa pera no. Na nag-iiwan lang siya ng 20 pesos na panggastos namin sa araw-araw. Na yung 20 pambili ng ulam at merienda buong araw. Madalas kaming nag-aaway kaya madalas din akong umuuwi nun sa bahay ng mga magulang ko. At dahil sa sobrang kuripot niya, ay nagawa akong magpataya nun sa wedding para lang mairaos namin ang pang-araw-araw. Hanggang sa naging 3 na yung anak namin. 2 lalaki at 1 babae. May 2023 ay niyaya niya akong magpakasal. Pero nagdadalawang isip ako nun kasi nga puro kami away. Kaya 2 days bago ang kasal namin ay umuwi ako sa mga magulang ko. Kasi ayoko talagang ituloy yun. Ang kaso, sinundo niya ako sa bahay ng mga magulang ko kaya napilitan na lang din akong sumama. Pero wala pa ang 1 linggo pagkatapos ng kasal. Umuwi na ako sa bahay ng mga magulang ko kasi nga inaaway na naman ako. At nang buwan din ng Mayo na yun ay umalis ako kasama yung bunso ko. Nagtrabaho ako sa medyo malayong lugar. At August 2023 umuwi ako sa lugar namin. Kung umuwi ako sa kanya ay pinagbibintangan niya ako na may lalaki. Na kapag nahuli daw niya ako na may lalaki tayin daw niya ako. Makailang beses niya rin akong sinakta ng physical mula pa nung nag-iisa pa lang yung anak namin. Pero lumalayo nung naging 3 na yung anak namin at naikasal na kami. Na yung tipong tuwing dadalawin ko yung mga anak namin talagang nag-aaway kami at sinasaktan niya ako. Na umaabot sa point na sinasakal niya ako habang kaharap yung kapatid ko at sa harap din ng mga kamag-anak niya. At dahil nga lumalaki na yung mga anak namin at ayoko nang nag-aaway kami sa harap ng mga bata, kaya nakapag-desisyon ako talaga na makipaghiwalay na. Nung umuwi ako sa amin nagtrabaho ako sa bayan bilang isang sales lady. At kwento sa akin yung amo ko na yung sales lady daw niya ay maagang namatay at napakabait daw ng naging asawa. At nung kinuwento niya yung buhay nilang mag-asawa ay napahanga ako kasi sobrang bait ng lalaki. Ngayon na-curious ako kung sino ba yung lalaki at sinearch ko sa Facebook at inad ko na rin. Naging magkaibigan kami at yung mga kaibigan ko ay naging kaibigan rin niya. Fast forward ay naging kami. Yes, nangyari na nga yung sinasabi ng asawa ko na manlalaki ako. Nagkapalagayan kami ng lalaki ko at sa hindi namin inaasahan ay nabuntis niya ako. At dahil nga may asawa ako ay tinago namin ang pagbubuntis ko. Nung 4 months na yung tiyan ko, gusto ng ama ng lalaki ko na umuwi muna ako sa amin at palabasin na nabuntis ako ng kainuman ko. Pero hindi pumayag yung lalaki ko na umuwi ako. Hanggang sa nanganak na ako at tinatanong na ako ng mother ng lalaki ko kung kanino daw ba nakarehistro yung bata. At ang sabi ko ay sa anak niya. Sabi niya, yung kakilala namin ni Papang na babae ay nagpabuntis sa iba. At nung nalaman ng legal na asawa ay kinasuhan ng lalaki kasi may ebidensya at 80k ang piyansa. Na dapat daw hindi ko pinaapelyido sa anak nila yung bata. Kasi nga ebidensya daw yon. Dagdag niya pa na walang bulok na hindi sumisingaw. Sa totoo lang, sa ilang taon na nagkasama kami ng asawa ko ay minsan hindi ko naranasan sa kanya yung pinaparana sa akin ng partner ko ngayon. Na yung hirap at sakit na pinagdadaanan ko noon binigyan ako ni Lord ng taong totoong magmamahal sa akin ngayon. Hindi man niya laging sinasabi sa akin na mahal niya ako, pinaparamdam niya sa akin yon. Na hindi niya ako hinahayaang matulog na may tampo. Wala akong masabi na hindi maganda tungkol sa kanya kasi napaka-responsable niya at wala din siyang reklamo sa mga ginagastos niya. Kahit na nga kasama ko yung bunso kong anak sa legal kong asawa. Alam kong mali at maling-mali yung pinasok kong sitwasyon. At alam ko na pinoprotektahan lang ng mga magulang niya yung anak nila. Pero kasi para akong mababaliw kapag naiisip ko yung baby ko ngayon na hindi ko man lang makakasamang lumaki. Hindi ko siya pwedeng iuwi sa amin kasi nga nagkataon siya daw yung ebidensya ng pagtataksil ko. Kaya ang suggest ng ina ng lalaki ko na habang maaga pa sanayin ko na daw sa feeding bottle. Para daw kapag umalis ako pwede ko daw siyang iwan sa kanila. Naiiyak ako kasi nakatagpo nga ako ng totoong magmamahal sa akin at itinatrato ako ng tama. Pero kailangan naman akong itago kasi nga bawal yung relasyon namin. Lalo na't kailangan ko ding itago yung anak ko kasi nga hindi pwedeng makita siya sa amin. Naiiyak ako kasi nawawalan ako ng peace of mind. Lalo na't ayaw talaga sa akin ng ama ng lalaki ko. Kasi nga may legal akong asawa. Take note na may anak din pala yung lalaki ko sa una niyang asawa. At ngayon ngay 11 years old na yung anak nila. Letter sender, Roslyn ng Tangub. Hindi ka naman nagpapa-advise na ang gusto mo lang siguro ay may masabihan. Kaya ayoko namang dagdagan pa yung dalahin mo. But I suggest, umuwi ka sa inyo kasi nasa maayos naman yung anak mo. If in case saktan ka niya, take an action. Lumapit ka sa barangay para ma-assist ka sa pinakaunang step. Hindi natin deserve ang lalaking may kamay na baka. Na bukod pa doon lalaking maramot. Mag-file ka ng legal separation. In time, lalabas at lalabas yung kasalanang ginawa mo. Because time is the ultimate truth teller. Yes, walang lihim na hindi nabubunyag. Hoping na lang na makalaya ka sa
sa lalaking yan. Bago pa mangyari yun para hindi masyadong mabigat sa'yo. At pag may problema sa relasyon, please lang wag lalaki ang isolusyon natin. Kasi hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. At wag ka sa lalaking matuo sa pera. Maramot. Pinaka number 1 na red flag yan. Dumistansya ka na, wag ka ng papasakal pa. Eh ang asawa mo sa una palang red flag na eh. Dun palang sa 20. Diyos ko po naman ante. Girls, pili tayo ng lalaking hindi man mayaman pero kayang mag-provide. Not rich but generous man. Alam kong kokonti na lang yan pero wag niyong susukuan.